Magandang umaga po sa ating lahat. Umaga. Yan. So, para sa mga nasa labas, baka nag-intention po na pumasok, meron na rin po mga upuan. Walang TV doon. Ayan. So, mas okay po dito since wala po atang doon, yung text board. So, pwede po kayo pumasok dito. Marami po pong upuan sa loob. Sige po. Okay. Sige po. Again, good morning. And let's turn our Bibles sa bagong aklat natin kung pag-aaralan sa unang Thessalonica. And yeah, last week nakita po natin yung overview po nito, And nakita natin last time kung paano nagsimula ang gawain ng Panginoon sa lugar ng Thessalonica sa Macedonia. Inaalala natin na ito ay nagmula sa pangitain na mula sa Diyos na sa isang taong humihingi ng tulong sa Macedonia. At si Pablo sumunod. Naunawa na ito ay galing sa Panginoon at doon nagsimula ang madaming pagkilos ng Panginoon sa Macedonia. And fast forward na laman natin, hindi po ba na ang sulat ni Pablo para sa mga taga-Thessalonica ay kanyang sinulat sa kanyang pangalawang missionaryong paglalakbay kung saan siya ay nasa Corinto. Nakita natin ang layunin ni Pablo sa pagsusulat nito. Meron tatlong layunin o dahilan ang pagsulat nito. Una is ang kanyang pagpasalamat at paghikayat ang mga bagong mananampalataya sa kanilang takbuhin, sa kanilang pananampalataya. And nakikita natin si Paul was really rejoicing and celebrating for their faith. And mas lalo po natin nakita yun ngayon sa linggong ito. And amazing nga talaga dahil ang mga mananampalataya nito, dahil sa kanilang kamanghamanghang paglago sa buhay espiritual sa mabilis sa panahon. Tunay na nakita ang pagkilos ng banal na espiritu. Yan, kahit na sina Pablo ay umabot lamang na 3 araw ng pamahinga sa kanila. Yan. Pangalawang bagay nakita natin na ang sulat ni Pablo para sa kanila ay gabay upang sila ay mamuhay ng banal at tapat sa Diyos. Na dahil sila ay nabubuhay again sa paganong lugar at napapalibutan sila ng mga hindi maayos na mga practices. And ang sulat nito ay naging paalala sa kanila ni Pablo na sila ay inalaya ni Kristo. At sila ay dapat nang mamuhay ng banal, at talagang sumusunod na sa turo ng Panginoong Hesus. Hindi lang iyon, hindi po ba? Nalaman natin, meron pang pangatlong layunin. Nakita natin ang pagpapalakas sa kanila ni Pablo sa pag-asa tungkol sa muling pagbabalik ng Kristo. And surely, ito ay nagbibigay ng pag-asa para sa bawat mananampalataya. Even pati sa atin, hindi po ba? Yan. And alam natin din na in-address nito ni Pablo dahil sa mga pagpunta doon ni Timoteo, may ilang mga kailangang i-address si Pablo sa kanila patungkol sa maybe mga katanungan nila patungkol sa mga mahal nila sa buhay ng mga kapatid kay Kristo na namatay dahil sa pag-uusig. And maaaring katanungan nila is, paano ba ngayon sila na mga namatay na ngayon? Paano sila pagdating ni Kristo? Ganoon. So may mga ganoon na silang kaisipan. Kaya again, ginamit ni Pablo ang sulat na ito upang may paliwanag ang mga bagay na iyon. Okay? And sa ating pagpapatuloy, tuloy makikita natin ang isang mabuting halimbawa ng mga mananampalataya ang taga-Thessalonica. And inaalala natin na sila ay bagong mga Kristiyano pa lamang, ngunit grabe ang pagkilos ng Diyos. Grabe din nakita sa pamamagitan ng kanilang pagtsatsaga at pagpatuloy sa kanilang mga lakad. Meron talagang init talaga sila sa Panginoon. Kumbaga hindi lang sila relax lang, kundi tuloy-tuloy, full blast for the Lord. And ito din ang tawag ng Panginoon para sa atin, sa ating lakad na huwag tayong maging somehow mabagal talaga sa ating lakad, sa ating buhay spiritual. At hayaan na kumilos ang banal na Espiritu sa atin. Maging sa pamamagitan ng makikita sa ating buhay ang kasigasigan, ang zealousness, and ating full blast talaga sa ating Panginoon. And yun, alam natin yun, sa pinakasimula pa lamang na karapat-dapat na gawin iyon, di ba? Siyempre dahil tunay na karapat-dapat din si Jesus. And we know that He is worthy. Yan. And dahil siya ay puno ng pag-ibig at kagandahan loob para sa atin. And so we must really let the Lord, let the Holy Spirit lead us. And transform us. Yan. And so, ngayon, makikita natin ng lubos ng madalas ang patungkol sa pananampalataya ng mga
Thessalonica. Ano? And hopefully, ito ay mag-steer sa atin, sa ating puso, ng alam muli ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yan. And so, para sa ating pag-aaral ngayon, pagpapatuloy natin ang Kabanata 1, kung saan na tayo ay nagpapatuloy sa verse 2 at tatapusin natin ang verse 10. Yan. At ito ang katibayan ng tunay na kaligtasan, ang pagkakaroon ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Yan. Kung saan nakikita natin sa una, pasasalamat ni Pablo para sa kanila. Dito natin makikita ang pag-alala ni Pablo sa mga tatlong mahalagang katangian na meron ng mga taga-Thessalonica. Pangalawa ay ang katiyakan na talagang sila ay mga mananampalataya. Yan. So, anong mga katibayan nila? And sa mga susunod na mga verses, makikita po natin ang ebidensya na tunay na sila ay mga mananampalataya. And hopefully, we get to relate sa kanila. Ano po? Yan. And kung hindi man, we may be reminded that we are indeed, like them, follower of Christ. And the Holy Spirit is working, kumikilos talaga sa ating buhay. So, sige po, hingin po muna natin ang gabay ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaral sa araw. Let's pray. Ama namin nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa panahon na yung binigay po muli sa amin upang mag-aral po ng inyong salita. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw ay buhay, Ikaw ay Diyos na nangungusap, kumikilos, at may pakialam talaga sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya Lord God, mangusap ka nawa sa araw na ito, at talaga pong makita po namin na Ikaw ay personal, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami kung mayroon kaming kailangan na baguhin sa aming buhay. At kami, Ikaw lamang ang makakapagbigay po nito, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu, ang may kakayahan po nito, Lord. Kaya salamat po dahil pinagkaloob niyo po ito sa amin. And pinagkaloob niyo po ang maunawaan namin ngayon ang mga katotohanan na ito. Ang dalangin namin, Panginoon, ay maranasan din namin muli at sa huli ang pagsasabuhay ay maranasan namin ang pagtulong po ninyo sa amin. Salamat po, itinataas namin sa alatang ito. Talaga ikaw ang mangusap po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, tingnan natin sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 2 to 3. So, ito ang patungkol sa pasasalamat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. So, basahin po natin verse 2 to 3. Verse 2, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina'y kasama kayo sa aming mga dalangin. Inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya, ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, so dito sa unang bahagi, makikita natin, ang passage na ito is matututo tayo mula sa buhay, hindi lang ng mga taga-Thessalonica, kundi sa buhay ni Pablo din. Okay? Mga nagsulat nito. Una, patungkol kay Pablo. So, makikita natin na grabe ang kanyang pag-ibig para sa mga grupo ng mga mananampalataya sa Thessalonica. Grabe ang kanyang pagpapakita ng pag-ibig dito. And well, actually, nakita naman natin din na ang pag-ibig ni Pablo sa lahat ng mga mananampalataya sa kanyang mga sinulat ng mga liham. Hindi po ba? Hindi lang sa mga taga-Thessalonica. So, nasa puso na talaga ni Pablo ang pagtingin sa mga ibang mga mananampalataya. Yan. And isang bagay po yun na maaari natin makita na may pag-ibig si Pablo sa kanyang mga mini-ministeryo o sa kanyang mga kapatid kay Kristo. Yan. Makita natin ang kanyang pagpahayag nito sa bawat liham niya sa kanyang sinulat. Hindi po ba? Sa Roma, sa Corinto, sa Galatia, sa Efeso, yan, and sa Colossus last time. And again, pagpapakita na ang tawag ng Panginoon para sa kanya ay mayroong tawag ang Diyos sa kanya, hindi ba? Na magbahagi ng mabuting balita. Ngunit ito ay hindi lang isang utos para sa kanya, kundi mula at mayroong pag-ibig at malasakit para sa mga tao. Ano po? And ganito dinawa tayo sa bawat lugar na tayo ay tawagin ng Panginoon para sa mga tao. Ano po ba? Kung saan tayo tinatawag ng Diyos na magbahagi, magliwanag sa mga tao. Nawa, ang tawag ng Diyos para sa atin ay hindi tayo ay napipilitan lamang,
or parang tinuturing lang natin na ang gawain na ito ay at patotoo na ito ay isang trabaho lamang. Kundi nawa ang dalangin ko ay dalangin natin ay talagang magkalooban tayo ng puso na katulad ni Pablo or even katulad ni Jesus na mayroong pagtingin sa kalagayan ng ibang mga tao, na lalo na sa mga hindi pa mga mananampalataya. Yan. And so napakahalagang katangian po yun para sa isang lingkod ng Diyos na magkaroon ng puso na talagang tumitingin sa kalagayan ng iba. Hindi lang nawa natin ituring bilang isang trabaho or utos ang Diyos. Utos ang pinapagawa ng Diyos sa atin upang magpahayag ng mabuting balita at magliwanag. Kundi, higit sa lahat, makita bakit ba ako pinapagawa ng Diyos ang bagay na ito? Anong rason? Dahil again sa pag-ibig na meron ng Diyos para sa kanila. And you're once like that, hindi ba? We are once like that, na minahagian dahil ninanais tayong iligtas ng Panginoon. E nawa tayo, na nakaunawa, na tinatawag ng Panginoon din, na magliwanag sa iba, ay magkaroon ng ganong puso, na magkaroon ng puso sa iba. Okay? Yan. So anyway, nakita natin ang pag-ibig na mayroon si Pablo sa mga taga-Thessalonica. And ito ay makikita sa pamamagitan ng una, nakita natin ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanila. So ibig sabihin, si Pablo palaging nag-iisip sa kanilang kalagayan. Lagi niya itong binabanggit sa tuwing siya ay lumalapit sa Panginoon. At pinagpapasalamat sa Panginoon ang kanilang kalagayan, ang kanilang buhay. And katanungan ito para sa atin, and maybe a review for us is, anong laman ng ating panalangin? Ito ba ay puno ng ating mga sariling panalangin lamang? O ito ay puno ng mga bagay patungkol sa ating mga kapatid kay Kristo? Puno ng mga bagay patungkol sa ibang mga tao din? Maliban sa pagpapasalamat ni Pablo, ay nakita natin doon ang kanyang pagtuon talaga ng isipan, ay nakita natin na si Pablo ay sa tuwin ay kasama sa mga dalangin. So even nga sa pagpapasalamat, ay even nilalapit niya ni Pablo ang mga taga-Thessalonica ang kanilang mga concerns sa Panginoon. And really again, ito ay pagpapakita ng lalim ng pag-ibig na mayroon si Pablo sa kanila. And ang nangusap sa akin dito, si Pablo, hindi lang isang masipag na lingkod ng Panginoon, di ba? Sa pagkilos, sa pag-move niya sa iba-ibang lugar, sa pagpunta niya sa iba-ibang mga lalawigan upang ipangaral ang mabuting balita. Ngunit isang dapat nating pansinin ay ang kanyang buhay pananalangin. And he is really, meron siyang amazing na prayer life si Pablo. Kung saan, yun nga, nakatuon ito sa kanyang mga mini-ministeryo. And I think, isa ito sa talagang nagpapatatag ng mga ministeryo niya, dahil kabilang ang mga taong ito, ang mga iglesia ito sa panalangin ni Pablo. And yun din ang pinapangusap at tinuturo sa atin, hindi po ba, dito sa iglesia, ang kahalagahan na talagang palakasin natin ang pundasyon ng gawain ng Panginoon dito sa pamamagitan ng pananalangin ng mga bagay na ito. And really, pagpapakita na napakahalaga ng prayer, napakahalaga na sinusuportahan at kumbaga, hinahayaan natin bumilos ang Panginoon sa pamamagitan ng paglapit natin sa Kanya sa panalangin. Okay? And actually, again, alam natin, hindi na ito bago para sa atin si Pablo, na siya ay nagpapanalangin para sa mga iglesia. So, ginawa niya ito sa bawat iglesia at sa mga taong kanyang sinulatan. And, sabi niya doon, sa tuwinay, meron siyang commitment na ilapit ito sa panalangin sa Panginoon. Okay? And so, natutunan natin kay Pablo, ang panalangin sa iba is nagpapakita ng pag-ibig sa kanila. And that is one way of showing love to others by praying for them. So, somehow, kumusta ang pag-ibig natin para sa ating mga kapatid kay Kristo? So, are we keeping them in our prayers? Okay? So, yun. So, may we keep praying for each other. Okay? So, ang application dito is, ang aral dito sa mga verses natin na pag-aralan is an encouragement for us sa bawat isa sa atin to pray for one another. And this is really an overflow of our love for one another. Okay? So yun. So hindi lang yun. Si Pablo ay nagpasalamat sa Diyos para sa tatlong mahalagang katangian ng buhay ng mga taga-Thessalonica. So nagpapasalamat siya sa Diyos
sa kanilang tatlong bagay. Una, sa kanilang gawa dahil sa pananampalataya. Pangalawa, pagpapagal nila dahil sa pag-ibig. Pangatlo, ang pagtitiis sa pag-asa ng Panginoong Jesucristo. Yan. So, dito pa lang sa mga words na or tatlong punto nating na pag-aralan, tayo po ba ay mayroong ganitong tatlong mahalagang katangian sa ating buhay? Meron tayong pananampalataya, may pag-ibig, may pagtitiis, or may pag-asa? Yeah. So let's see more sa mga bagay na ito. And amazing dahil ito ang katangian ng mga taga-Thessalonica. Again, reminding us again that kahit sila ay mga bago pa lamang na believers, imagine, they are 3 weeks old in faith. And maging sa kabilangan ng kanilang mga bagay na pinagdaraanan. So talagang meron na silang mga ganitong katangian. Yeah. So again, truly, ito yung pinagpapasalamat ni Pablo. He was really amazed. At pinagpupurian niya ang Panginoon dahil sa kanyang pagkilos sa mga taga-Thessalonica. Okay? And dito, ang tatlong bagay na nakita natin sa kanila is, again, faith, love, hope. Ngunit hindi lang doon nakatuon si Pablo, kundi sa mga katangian nito na kung ano ang naidudulot nito sa kanila. Tingnan natin ang isa-isa. Una is, ang kanilang faith, ang pananampalataya ay nagresulta ng mga gawa. Yan. Amazing. Ang mga taga-Thessalonica, mayroong gawa. Sinasabi ni Pablo na inaalala niya ang kanilang pananampalataya na nagresulta ng mga gawa. Ang isa ito sa napakagandang patunay ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Dahil alam natin, ang tunay na pananampalataya ay hindi mananatiling isang salita lamang or konsepto sa isang isipan ng isang tao. Kung tunay at ganap ang paniniwala ng isang tao, ito ay makikita sa paraan ng pamumuhay ng isa. Sa gawa. Makikita sa gawa. Yan. And ang salitang ginamit actually dito ni Pablo para sa gawa ay ang salitang Griego na ergon, na ito ay tumutukoy sa gawa o kilos o gawain. And actually sa Bagong Tipan, sa konteksto nito, madalas itong gamitin upang ilarawan ang mga gawang kalugod-lugod sa Diyos at mga gawain bunga ng isang binagong buhay. So ano ang gawa na iyon? Halimbawa, pamumuhay ng matuwid, pagbigay ng prioridad sa salita ng Diyos, pagsunod dito, ang pag-ibig nila sa kapwa, ang una pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, paglingkod sa Diyos, pagbabahagi ng mabuting balita, pagdalo ng mga gawain, pagtitipon-tipon. Yan. So, ilan lamang yun sa mga gawain na nagpapakita na sila ay tunay na nananampalataya kay Kristo. But again, alam natin na mahalagang maunawaan na hindi tayo naliligtas dahil sa mga gawa, hindi po ba? Hindi, dahil alam natin, tayo ay makasalanan at walang mabubuting gawa sa ating buhay. Sabi tayo ay lahat nagkasala, di ba? Sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Sabi sa Romans 3, verse 23. At ang ating mga gawa ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Dahil ito ay may bahid na ng karumihan ng ating kasalanan. Sabi sa Isaiah 64:6, lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin marunong basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. So again, para ang ating mga mabubuting gawa pala na tinutukoy dito, dahil tayo ay nagkasala, ito na ay nabahiran ng karumihan, parang maruming basahan. And so, hindi siya maganda, hindi po ba? Hindi siya maganda sa paningin ng Panginoon. And we cannot produce really that good works sa ating buhay. And isang punto din is, ang bayad ng ating kasalanan ay hindi mabubuting gawa, hindi po ba? Dahil alam natin, ang bayad sa ating kasalanan ay kamatayan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, sabi sa Romans 2:23. Ito ang kamatayan, ang tinatag ng Diyos para sa atin, na kailangan kapalit o kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. And sinabi din sa Hebreo 9:22 na ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang pag-aari ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So again, kung walang pag-aari ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan.
So malinaw na ang dugo or meaning ang buhay ay ang kapalit or bayad sa kasalanan. So kung iisipin, wala tayong pag-asa, hindi ba? Dahil sa bigat at nakahinatnan ng ating pagkakasala. Dahil ang dapat talaga para sa atin ay ang tayo na mayroong kasalanan ay kamatayan. Yun ang hustisya ng Diyos para sa atin. Na tayo ay mahiwalay sa Panginoong Jesus na magpakailanman sa impyerno. Ano po ba? Yun ang hustisya ng Panginoon sa atin na mga may kasalanan. Na mamatay at hiwalay sa Diyos. Ngunit alam natin, salamat sa Diyos dahil bagamat siya ay Diyos ng katuwiran, siya ay Diyos ng pag-ibig at kagandahang loob para sa atin. So minakal niya tayo ng lubusan at gumawa siya ng paraan upang ang katuwiran niya at ang kanyang pag-ibig para sa atin ay matupad pa rin. Upang tayo ay maligtas. And yun ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat sa Diyos dahil sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, nangyari pa rin ang katuwiran ng Diyos na kailangan bayaran ng kasalanan. At yun ay sa pamamagitan ng hindi mo na buhay, kundi ng buhay ng perpekto na tao na si Jesus, na may kakayahang bayaran ang ating mga kasalanan. Yan. And so, salamat sa Diyos na siya ay gumawa ng paraan upang tayo ay maligtas. Yan. Ang sabi sa Romans 6, kapitong 6:23, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon. Again, salamat sa Diyos, mayroong kaloob ang Diyos na buhay na walang hanggan para sa atin. And ito ay walang bayad, hindi ba? Ito ay walang bayad na kaloob. Yan. Ito ay purpose. Yan. Doon ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Yan. So, ganon ang nangyari sa mga taga-Thessalonica noong sila ay nakapakinig ng mabuting balita na dala ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kanila. So, tinamaan sila ng katotohanan ng salita ng Diyos. Yan. Kaya actually, pwede din natin mapagtanto dito na hindi natin kailangan somehow pilitin ang mga tao na tanggapin si Jesus. Di ba? Dahil alam natin, ang Banal na Espiritu ang tunay na magkihipo sa kanyang puso. Ang magdadala ng conviction, magbibigay ng mga udyok sa kanyang puso para maghanapin ng Diyos, para tanggapin ang katotohanan at manampalataya ng sa Jesus. Ang Banal na Espiritu ang kikilos. And again, ang role natin, ang layunin natin lamang ay maging tapat lamang sa tawag ng Diyos para sa atin na ihayag ang mabuting balita. At hayaan ng Diyos na pumilos sa puso ng tao. Hindi ba malaking din yun bunot sa ating buhay. Parang gano'n, na ang pagliligtas ng tao ay hindi sa atin. Ang pagliligtas ay sa Diyos. And ang kailangan lang natin talagang gawin ay maging tapat, gawin natin kung ano ang pinapagawa ng Diyos na ibahagi ang mabuting balita. Hayaan natin ang Banal na Espiritu kumilos sa kanila. Yan. Sabi nga sa Romans 1:16, sabi ni Pablo, hindi ko kinakaya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego. So alam natin ang salitang ito na ang mabuting balita ay mayroong kapangyarihan, may inherent power, may sariling kapangyarihan. Itong word na dunamis, na may sariling kapangyarihan mismo ang salita na ito. At hindi ito nakadepende sa kung sino ang naghayag nito, dahil meron itong sariling kapangyarihan. Parang dinamita. Yan. Hindi nakadepende kung sino ang nagbato, kundi that itself explodes and that the gospel itself is may power. Kaya ang kailangan natin gawin is ihayag lamang ang gospel, ang mabuting balita. Yan. And magpatuloy tayo. Tingnan natin kung ano pa. Sa verse 5 to 6, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos nang may kagalakang mula sa Espiritu Santo. Yan. Ito pangalawang ebidensya. Pangalawang ebidensya ng pananampalataya kay Kristo ay meron silang totoong pagnanais na magbago sa buhay at mabuhay para kay Jesus. Yun ang pangalawa. Nakaka-relate ba kayo? Yan. So, I hope and I believe tayo ang lahat ay nakaka-relate dito. So again, ang mga taga-Thessalonica, ninanais
nila natanggalin ang mga bagay kaagad sa kanilang buhay. Ano po? Yan. So, tinanggal na nila ang dating mga ginagawa nila noon. Yan. At sila ay sumunod na sa bagong pamumuhay. Ano? Di ba sinabi dito, sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon sa verse 6. Yan. So, sumunod sila sa bagong pamumuhay na para sa mga mananampalataya. Yan. And alam natin, noon sa Thessalonica, halo-halo ang mga mananampalataya doon, hindi ba? Merong mga Hudyo, merong mga Griego, di ba? Merong mga Pagano na Griego, meron din mga kilalang mga kababaihan sa lipunan. Yun ang sinabi din sa gawa, na merong mga kilala na mataas ang katayuan ng mga kababaihan na nanampalataya kay Jesus. And for sure, thinking of all these different people na nanampalataya kay Kristo, for sure, ang bawat isa sa kanila is nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Para sa isang Hudyo, alam natin, ninanais nila na mabuhay para sa pamantayan o mga kautusan ng Diyos sa lumang tipan na itinuturo sa kanila. Diba? Even pagpahalaga sa kanilang relihiyon, sa mga utos, ganyan. Para sa mga Griego doon, namuhay sila sa paganong paniniwala. Diba? And kinailangan nilang talikuran ang mga ito. Even para sa mga kababaihan, kilala sa mataas na katayuan sa lipunan sa gawa, 17 verse 4. For sure sila ay magpapasyang tumalikod sa dating buhay. And sila ay handang hanapin ang paghihirap sa pamumuhay ng maybe kung may asawa sila, paghihirap sa isang hindi mananampalataya na asawa. And even handa talaga nilang itigil ang kanilang dating buhay. Kahit na ito po ay maaaring magkaroon sa kanila ng matinding pag-uusig. Ayan. And ang mga taong ito ay nagpasya na talagang sumunod sa wastong pamumuhay. Sa pamumuhay na ninanais ng Diyos na ipamuhay nila. And ito po again, ang isang matibay na ebidensya na ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Na tunay mong naranasan at inikilala at meron ng Kristo sa iyong buhay. Na meron ka ng pagnanais na tanggalin ang anumang mga dati mong ginagawa noon. Sa isang mga dati mong nalaman na dati mong buhay, pagkakasala. Siyempre, ang pagnanais mo ay hindi na magpatuloy pa dito. Or alam natin na may tendency tayo to go back at least. To go back sa dati nating buhay, di ba? Dahil, yun yung habit natin noon, nung dati pa tayo, hindi naman nananampalataya. And yung habit na yun is nagpapatuloy at nasa atin pa rin. Pero, nung tayo ay nakakilala na kay Kristo, at least, meron tayong certain na hindi na pagkasabik sa mga bagay na ito. Or meron tayong certain hatred kapag tayo nakakagawa ng mga pagkakasala. Or meron tayong even disgust sa anong nagawa natin yung mga pagkakasala ngayon na ginagawa natin noon. And yun ang isang epekto or ebidensya na tayo ay talagang si Kristo ay nasa ating puso. Tayo ay nag-grieve sa sin kung tayo ay nagkakasala. And totally talagang nag-iba ang pananaw na natin sa mga bagay na ito sa kasalanan. Yan. And nagkaroon ng pait sa mga kasalanan ito sa ating buhay. Hindi na masarap sa ating buhay. Yan. And again, ang pag-iba ng mga pagnanais na ito as isang ebidensya na mayroong tunay na nangyari sa buhay mo. Mayroong kumikilos, nagbabago sa iyong buhay. Yan. So, gano'n naman, kapag ang isang tao ay nagpapatuloy sa kasalanan or sa dating buhay, maaaring maging isang katanungan ito para sa kanya, para sa atin. Para sa ibang tao, kung siya ba ay tunay na siya ba ay merong Kristo na sa kanyang puso. So, maigi para sa atin na may kaalaman talaga na si Kristo ay nasa ating puso. Better na may pamuhay natin ang bagong buhay kay Kristo. Okay? Yan. Isang bagay din na nakita natin dito, binanggit ni Pablo na ang mga taga-Thessalonica ay nagsimulang sumunod kina Pablo, hindi ba? So, isa din itong paalala, actually, isang point din. Isang paalala para sa atin na sa mga taong ginagamit ng Panginoon upang magbahagi sa iba. So, I guess all of us, most of us, ay ginagamit ng Panginoon upang maging liwanag para sa ibang tao at magbahagi patungkol sa Diyos sa iba. Di ba? And so, ito ay isang paalala para sa atin na
ang mga tayo ay kailangan mag-ingat. That we make sure na tayo ay talagang pinamumuhay natin kung ano ang mga salita natin tinuturo. Yan. Dahil katulad ng mga taga-Thessalonica, may pagkakataon na sila ay maghanap ng taong halimbawa na titignan nila at susundin. And doon nga, tumingin sila kila Pablo bilang pagsimula ng pamumuhay matapos talikuran ang dating buhay. Pero nawa, again, like the Thessalonians, hindi sila natigil sa pagsunod kina Pablo din, kundi sila ay naging sumunod mismo sa Panginoon mismo. Hindi ba? Yan. So, that is, yung somehow, proper order somehow, bilang pamumuhay natin bilang Christian, na tayo ay hindi tumingin sa tao, kundi higit sa lahat, tumingin tayo ngayon kung paano mamuhay sa ating Panginoon mismo, si Jesus. Okay? So yun. But, a lesson for us as well, na tayo ay bilang isang liwanag kay Kristo, ay maipamuhay talaga natin na maayos ang ating buhay. Okay? Hindi natin hayaan ating buhay maging isang ikakatisuran ng ating mga kapatid. Okay? Pangatong bagay, sila ay nagpatuloy ng may kagalakan sa kabila ng pag-uusig at paghihirap. In verse 6, sinundan niyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos ng may kagalakan mula sa Espiritu Santo. And so, nakita natin kanina, hindi po ba, ang pagkakaroon ng pagtitiis dahil mayroong pag-asa kay Kristo. Again, nakita natin ulit sa verse 6, sila ay mayroong pinagdadaanan, dumaranas ng napakaraming paghihirap. Ngunit, sila ay nagpatuloy at nagkaroon ng kagalakan. Tinanggap nila ang salita ng Diyos ng may kagalakan mula sa Espiritu. Yan. So, nariyan, palagi, kapag again, tayo ay tuwing may mga taong nagpasyang magtiwala sa Panginoon, nariyan palagi ang kaaway na kikilos upang pigilan ang bagong mga mananampalataya malapit sa Diyos. And so we have to be aware and be vigilant sa pagkilos ng kalaban din sa atin. Kung ang Diyos ay kumikilos, ang kalaban din ay kumikilos para ilayo tayo sa Panginoon. Yan. And so, I'm sure na nararanasan natin ang pagkilos ng kalaban sa iba't ibang paraan. At isa na dito, para sa mga taga-Thessalonica, ay ang paghihirap dahil sa pag-uusig. Ngunit ang tunay na pinili, ang tunay na pananampalataya, ay mayroong kalakasan na magpatuloy sa kanilang paghihirap. Dahil nariyan ang kanyang banal na spirito sa kanya. Katulad ng pag-asa na mayroon kay Kristo. Yan. So, and even alam natin na ang sovereignty ng Panginoon, ang pagiging dakila ng Diyos sa lahat ng bagay, ay hinayaan niya ang pag-uusig na dala ng kaaway para sa paggamit niya nito sa pagpadalisay sa ating pananampalataya. Hindi ba? So even through the sovereignty of God, handa niyang gamitin ang anumang paghihirap o anumang pag-uusig para sa atin upang tayo ay mas lalong maging matibay pa sa pananampalataya. Ito ay ginamit ng Diyos upang makita kung ang pananampalataya natin ay tunay at nagpapatuloy. Yan. And so, magandang paalala yun para sa bawat isa sa atin na nakakaranas ng pag-uusig. Tandaan po natin, para sa isang mananampalataya, katulad ng Thessalonica, kung ikaw ay inuusig, ikaw ay, nasa tamang pag-uusig, Hindi tayo inuusig dahil sa maling gawain. Inuusig tayo dahil sa pananampalataya kay Kristo. Ito ay normal para sa isang mananampalataya. Sabi sa pangalawang Timoteo 3:12, gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. So, nandiyan na yan. Okay? Tandaan din na tayo ay, ang pag-uusig ay palatandaan, ikaw ay tumatayo, naninindigan sa iyong pananampalataya. Nakita natin ito sa taga-Thessalonica again, sa iba't iba pang mga mananampalataya sa Biblia. Sa mga early Christians. Sa iba pang mga iglesia. Yan. So, we are on the same, both with them. Tandaan din, even sa tulad ng sinabi din ni Jesus, hindi ba sa Mateo 5, tayo ang katulad din mga propeta ng mga inuusig. Yan. So again, we can rejoice. Then, isa pang bagay, we can rejoice dahil maaari tayong maging magalak dahil ang pag-uusig ay isang pagpapala sa mata ng Diyos. Sa Mateo 5:10,
pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ano po? And even, ang pag-uusig ay isang pribilehiyo. Hindi po ba? Isa itong pribilehiyo para sa atin na maghirap para sa Panginoon. Sabi din yun mismo ni Pablo sa Filipos 1, verse 39. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis. Magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ano po? And so, ang pag-uusig ay a privilege for us somehow. Dahil tayo ay naghihirap dahil sa ating pagsunod kay Kristo. Yan. Last two. And pang-apat na punto, ang susunod naman na patunay ay ang kanilang pagbabagong buhay ay nag-impact sa iba. Ano po? So, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa iba. Sabi sa verse 7-8, kaya't naging huwaran kayo ng mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Kaya hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ano? And so, ang punto lang naman dito is, ang isang tunay na mananampalataya kay Kristo ay tinatawag din ng Diyos na gamitin ang buhay upang magbigay ng impact sa ibang mga tao. Okay? Yeah. So, kung tunay na tayo nakakilala sa Panginoon, tayo ay magiging liwanag para sa iba. Tayo tinawag ng Diyos bilang liwanag ng sanlibutan. That we are meant to be displayed sa hindi tayo itinatago upang maging liwanag para sa iba. And ang ilaw na iyon is sa atin. Maglilid para sa ibang mga tao na papurihan ng Panginoon at kumilala ang Panginoon sa kanila. Yan. So, we are saved para magbigay ng impact para sa ibang mga tao. Yan. So, isa po yung ebidensya na kung tayo ay tunay na nanampalataya kay Kristo, tayo, ang ating buhay ay surely gagamitin ng Panginoon na maging impact sa iba. Okay? And lastly, ang kanilang pag-asa ay nakatuon sa pagdating ni Jesus. Yan. In verse 9-10. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito ay si Jesus na muli niyang binuhay, na siya rin nagliligtas sa atin sa darating ng court ng Diyos. Yan. So, dati, nakita natin sila ay tumitingin sa Diyos-Diyosan para sa kanilang pag-asa. Specifically, para sa mga pagano. Ito, tinukoy ni Pablo. And, ganun ang nangyari sa mga taga-Thessalonica noon. Samantala, alam natin din ang Diyos-Diyosan ay mayroon din iba't ibang mga itsura. Hindi lang ito rebulto, hindi lang ito Diyos-Diyosan, kundi ito ay maaaring mga bagay na maaaring nating panghawakan ng ating pag-asa sa ating buhay. Halimbawa, pera, hindi po ba? Ito ang pinaka-common din sa mundo ngayon, na ito ay ang ating pinakahawakan. Ito yung, as if meron tayo nito, ito yung hope na meron sa atin. Yan. Ano pa? Maaaring tao o relasyon. Yan. Maaaring din ito ay maging idol mismo o pag-asa o pinakahawakan natin at hindi mismo ang tunay na Diyos. And actually, last time, napag-aralan ko lang, na-mind blown ako dahil alam natin ang Filipino is family-oriented and meron akong napakinggan na it could be as well as an idol. Kung masyado tayong focus sa family natin. Kung saan tayo ay we are really secluded na and hinihiwalay na natin ang tayo, ang ating pamilya, yun ang pinakamahalaga sa lahat, and wala na tayong involvement sa church, yan, paglilingkod sa Panginoon. Yan, it can be somehow an idol as well. Again, relasyon, at iba pang mga tao. And also, posisyon. Yan. And alam natin ang mga titulo. Yan. So, ang career, ang paghanap ng mga bagay, ang honor, yun ay nagiging Diyos-Diyosan din ng mga tao. Yan. And so, ngunit, ang mga taga-Thessalonica, tumalikod sila sa mga Diyos-Diyosan. And sa halip, sila ay naglingkod sa buhay at tunay na Diyos. And sa kabila ng kanilang pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan, sa pag-asa nila doon, saan nila nilagay ang pag-asa nila? Nilagay nila ang pag-asa sa muling pagdating ni Jesus.
sa kanilang pagdadating, sa muling pagdating ni Jesus dito sa mundo. And yun ang naging kanilang focus, about sa pagdating ni Jesus. And even, generally, patungkol kay Jesus, ang pag-asa natin. And so, hopefully, ganun din tayo, hindi po ba? Bilang isang ganap na mananampalataya ni Kristo, makita din natin sa ating buhay na tayo ay ang pag-asa sa ating buhay ay nakatuon sa kay Jesus. Hindi sa ibang mga bagay. Okay? So yun, hindi sa mga temporaryong mga bagay, na inaalok ng mundo, kundi kay Jesus lamang ang ating pag-asa. Yan. And so, ang mga ito is, again, pagpapakita ng pagbabago na dala ni Kristo sa buhay. And hopefully, we get to relate, di ba? Tayo din ay nakakaranas ng mga 5 bagay na ito, na ebidensya, and even yung tatlong katangian, yung pananampalataya, yung pag-ibig at pag-asa naroon sa atin, and even itong mga specific na ebidensya ng isang tunay na mananampalataya. And hopefully, katulad tayo ng mga taga-Thessalonica. And so, that ends our message today. Yeah. So hopefully, tayo po ay magpatuloy sa ating pananampalataya sa Panginoon. Maging mainit, mas maging mainit pa tayo sa mga taga-Thessalonica. Yan. Hayaan ng Diyos na maguhit tayo, hayaan ng Diyos na talagang maghari sa ating buhay. Yeah, that's right. Panginoon, maraming salamat po. Tunay na kapag ikaw, Panginoon, ay nag-work sa buhay ng isang tao, tunay na ito ay nagdadala ng napakagandang bagay, Panginoon. Ito ay nagdadala ng pagbabago sa buhay, Panginoon. And yun ay nakita namin sa mga taga-Thessalonica. Amazing, Lord God, kung paano kayo kumilos sa kanila. Lord God, nakita po iyon sa kanilang pagtsatsaga, sa kanilang pag-ibig, sa kanilang pananampalataya. And even, nakita po yun na nagpatuloy sila sa kabila, Panginoon, anumang paghihirap na pinagdadaan nila, luwan, Panginoon. And nakita po din namin, Lord God, ang really isang ebidensya, Panginoon, na kayo ay kumikilos sa mga mananampalataya. And we believe, ganoon din po kayo, Panginoon, sa atin. And I personally, pwede kong sabihin sa akin personally na ganoon po ang inyong pong ginawa at ginagawa sa aking buhay. And I believe ang bawat isa din sa amin kayo, Panginoon. Kaya salamat po, Lord God. Salamat sa iyong patuloy na pagkilos, Lord God, sa pagliligtas sa amin. And hindi lang po natapos kundi sa pagsama sa amin na baguhin ang aming buhay. Lord God, na talikuran at alisin po kami sa dati naming buhay, Panginoon. Hindi man kami katulad ng mga taga-Thessalonica na mabilis. May iba-iba kaming panahon, Panginoon. Pero salamat, Lord, dahil nararanasan namin, Panginoon, ngayon ang iyong pag-ayos talaga ng aming buhay. Ang patuloy na pag-sanctify mo sa amin. Kaya salamat, Lord God. And panalangin namin, Lord, na talagang makita namin na hinahayaan po namin talaga kayo na mangialam somehow or ayusin ang aming buhay, Panginoon. At talagang patuloy na baguhin ito ng mas lalo at mas lalong maging banal, na mas lalong maging kawig po ninyo, Panginoon. Salamat, Lord God, and help us as well na hindi lang po manatili ang pagbabago, ang inyong impact sa aming buhay, kundi maging liwanag din po ito para sa iba, Panginoon. So tulungan niyo po kami, Lord, na talagang may pamuhay kung anong mga bagay na namin natutunan sa ngayon sa mga taga-Thessalonica. So, and even pati kay Pablo. Salamat, Lord God, pinupuli po namin kayo sa pangalan ng Jesus. Amen.